Gigil na muling makabawi ang Houston Rockets laban sa Los Angeles Lakers. Ayon kay Coach Ime Udoka, balak niyang muling panoorin ang kanilang huling laban sa Lakers at maghanda ng mas matinding plano para talunin sila. Target nila hindi lang ang panalo, kundi ang pagtigil sa back-to-back win para hindi lumayo ang Lakers sa standings. Isa pang malinaw na goal, makabalik sa top 3 seed ng Western Conference at matiyak na sila ang makakaharap ng Lakers sa first round ng playoffs. Dito na papasok ang kanilang taktika. Hindi na nila papayagan na ma-lockdown si Kevin Durant at pipilitin nilang paglaruin si Alperen Sengun para magdala ng gulo sa depensa ng Lakers. Una, malinaw na seryoso ang Rockets sa paghahanda. Hindi basta-basta ang laban na ito at kay Udoka mismo, importante na matuto sa nakaraang games. Gusto nilang itanim ang pressure mula simula para pilitin ang Lakers na mag-adjust. Ibig sabihin nito, expect natin na aggressive ang Rockets sa depensa at mabilis ang transition offense nila. Gustong siguraduhin ng Houston na hindi makalayo ang Lakers sa scoreboard at makontrol ang tempo ng laro. Pangalawa, pag-usapan natin si KD. Sa mga nakaraang laban, naging focus ng Lakers ang pagprotekta kay Kevin Durant at dito nakikita ng Rockets ang pagkakataon. Plano nilang i-challenge ang depensa at gawin responsable ang iba pang players sa scoring, lalo na si Alperen Sengun. Kapag napilitan silang paglaruin si Sengun, nagkakaroon ng mismatch at opens na opportunities para sa Rockets. Ito ay malinaw na strategic move para hindi lang basta manalo, kundi para ma-exploit ang weaknesses ng Lakers. Pangatlo, sa kabilang banda, maraming fans ang natuwa sa Lakers dahil sa pagbabago ng approach ni LeBron James. Mula nang tanggapin niya ang pagiging role player at suportahan ng mga younger stars tulad nina Austin Reeves at Luka Doncic, nagbago ang dynamics ng team. Ang resulta, mas maayos na flow sa offense, mas balancing scoring at mas organisadong defense. Kahit sa ibang teams gaya ng Chicago Bulls, Denver Nuggets at Houston Rockets, makikita natin na kapag willing si LeBron na magparaya sa ibang key players, mas maayos ang takbo ng laro. Hindi lang siya nagiging scorer, nagiging glue ng team. Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang narratives, Rockets na gustong makabawi at Lakers na nag-evolve sa teamwork approach. Ang matchup na ito ay hindi lang basta laban, ito ay test kung paano mag-adjust ang top-tier team sa challenges at kung sino ang may pinakamahusay na game plan. Ang tension, Rockets na gustong itabla ang Lakers sa back-to-back games at Lakers na natututo kung paano mas gumamit ng talent depth nila. Malinaw na exciting at critical ang susunod na encounter nila. Sa huli, pareho ang Rockets at Lakers na may malinaw na layunin. Rockets para makabawi at masecure ang top 3 seed. Lakers para mapanatili ang cohesion at ma-maximize ang talent ni na LeBron, Luka at Austin. Ang tanong ngayon sa inyo mga viewers, sino sa tingin ninyo ang mas magaling mag-adjust sa susunod na laban? Rockets ba na may matinding game plan o Lakers na nagiging mas versatile dahil sa bagong approach ni LeBron? Comment down your thoughts sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa daily NBA updates dito sa Bench Reaction PH.